Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang aton tutukan subong nga Martes, explosive eruption nagluntad sa Mount Canlaon kainas ang aga. Paglupok sang bulkan nagtugas ang ash fall sa pila ka lugar sa Negros Occidental. Mga lugar sa Iloilo, Antique, Guimaras ginapa-alerto sa posible epekto sang ash fall. Balay sa mga suspect sa pagtiro patay sa driver sang LTO6 Regional Director, gin-search sang kapulisan. Pagpangawat sa isa ka hardware store sa Haron na hulikam. Suspect na kilala na sang kapulisan. Pila ka mga mangunguma sa barangay Sambaludan, Oton, Iloilo nagareklamo sa tuman kakitid nga kanal nga ginpatukod sang NIA 6. Kag mga manunudlo, ginhatagan sang DepEd sang 30-day uninterrupted vacation leave nga mahimo ma-schedule halin April 16 tubtob June 1. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, pila ka mga residente apektado sang ash fall matapos ang explosive eruption sang Mount Canlaon. Publiko ginapa-alerto sa epekto sang asupre sa ikayong lawas. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa La Carlota City, Negros Occidental. Lynn, kamusta dira? Jert, mga kapuso, apektado karon ang panggawi sa pila ka mga residente diri sa La Carlota City matapos ang liwat na naman na paglupok sa Mount Canlaon kainas ang aga. Sa kuha sang IP kag thermal camera sang Fivox, makita ang paglupok sa Mount Canlaon alas 5:51 kainas ang aga. Sa sini naman nga video, makita ang madamol nga aso halin sa bulkan. Sunod sa Canlaon Volcano Observatory, ginatawag nga explosive eruption ang ining aktibidad sa bulkan nga nagdugay sa masobra 30 minuto dulot sa magmatic unrest nga estado sini humalin sang naglupok sa Disyembre 9, 2024. Ginapanghandaan ang posibilidad sang lava flow bangod sa padayon nga pagsaka sang magma. Isa inagyapon sa mga senaryo nga pwede naton ginalantaw no nga magka-effusive eruption. Based sa aton nga ground deformation no nga inflated gyapon ang aton nga ang edifice ng aton nga volcano amat-amat na pagsaka sang magma. Nagresulta ini sang ashfall sa pila ka bahin sang Negros Occidental. Sa barangay San Miguel sa La Carlota City, perwisyo sa mga motorista ang madamol nga abo sa mga dalanon. Maglungas ng ginabisuhan ng mga residente nga magsuksok sang face mask, ginabisuhan man ang mga motorista nga maghalong sa pagbiyahe, pataklad sa iban pa nga barangay sang La Carlota City. May mga pamalayman nga puno sang abo, subong man pila ka mga salakyan. Ang ini nga mga residente nagakabalaka sa ila ikaayong lawas. Ulbo na ang asopre. Hindi siyempre basi bala kung magtupaang daw mga barasaw. Ginakulbaan ka man kagdason ang napaminsar mong apo ko may hapo. Nakita ko gatimbuok na sa babaw. Hindi nagigya makita ang dalan. Siyempre kulba delikado lang ang asupre. Kinanglan kami tubig. May nasiplatan man nga grass fire sa bahin sang bulkan nga sakop sang Canlaon City pasado alas 12 sang ugto. Posible nga bangod ini sa pagtupa sa mga bato sa mga pananom sunod sa Canlaon Volcano Observatory. Samtang, may pila naman ka mga residente nga nag-i-star sa sulod sang 6-kilometer permanent danger zone nga amat-amat na nga nag-evacuate. Sa uli nga datos ng LGU, 4 ka pamilya o kundi 6 ka individual, halin sa 4 ka mga barangay ang nag-evacuate. Kay tungod may mga babies, may mga iban ang mga bana may ginabatsyag, so hindi kagwanta sa bawo sa supreme. Ang mga sasulod naman sang 4-kilometer PDZ, lunsay yara na sa evacuation centers halin pa sang Disyembre. Bangod sa paglupok sang bulkan, nagdeklara sang suspensyon sang klase sa tanan nga libel sa La Casillana kag La Carlota City. Ginapaalerto naman ang mga residente sang Iloilo, Antique, kag Guimaras sa posible epekto sang ashfall ilabi na sa ikaayong lawas.
Panumdom sa Office of Civil Defense sa publiko nga gilayon nga mag-evacuate pananglitan nga maglupok ang bulkan kag magpalayo sa danger zones. Magsuksok sa protective goggles kag mahimo man tabunan ang baba sa basa nga tela. Siguraduhon nga yara sa sulod sang balay ang mga hinuptanan kag magpalayo sa mga suba bango sa posible nga lahar flow. Jert, magluwas sa mga dalanon, sa mga pananom, kag sa mga panimalay, nagsulod man ang abo nga ginabugas ang Bulkan Canlaon sa iban pa nga lugar diri sa Mayla Carlota City. Gani ginabisuhan ang mga residente nga magsuksok gisang face mask bilang proteksyon sa ila sini mga kaugalingon. Amoy na yung latest sa halin diri sa may La Carlota City, balik sa imo dira, Jert. Maramong nga salamat sa detalye kapuso Aileen Pedreso kag halong kamudera. Mga kapuso balay sa mag-utod nga suspect sa pagpatay sa driver ni LTO-6 Regional Director Gaudocio Hedospan gin-search sang kapulisan. Mga armas nga ginapatihan gingamit sa krimen wala na recover. Si Julius Bilacaol nakatutok. Armado sa search warrant, ginsulod sa Pavia Police ang balay sa mag-utod nga Sunday Jester kag Jesse Machinal sa barangay Ongka 2, Pavia, Iloilo kagabi. Ang duha ang nakuhaan sa CCTV video nga nagtiro patay kay Wilmer Villarosa, driver ni LTO-6 Regional Director Attorney Gaudocio Hedospan. Natapos ang search nga wala sa na-recover nga armas lutang ang kapulisan. Sa piyak sini, nagapabilin kuno nga mabakod ang murder with the use of unlicensed firearm nga complaint nga ginfile batok sa mag-utod. Kung na-recover ang mga armas, mangindugang ining ebidensya kag dugang nga kaso nga paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act kag Comelec gun ban batok sa duha. May mga affidavits kita sa witnesses. At the same time, ang dako nga evidence naton is the CCTV of course. Base sa pagpangusisa sa Pavia MPS, wala man sa mga reklamo batok sa duha ka mga suspect sa ila lugar. Kag ang insidente, ang resulta lang sa hiligutanon batok sa mga ini kag sa biktima. Samtang sa Biyernes, gilayo naman nga gin-relieve bilang hepe sa Pavia MPS si Major Harold Rendora. Sa karon, nagapadayon ng investigasyon sa aligasyon nga may kapaltahan ini sa pag-akto sa ginpadangat sa nga mga reklamo sa mga suspect kag kampo ni Attorney Hedospan. Kung magwa nga wala ini nagkulang, mahimo siya ibalik sa Pavia Police. Apang kung mapamatudan nga ini ang may kapaltahan, may nagahulat naman nga penalidad. If the investigations found out nga mayroon siyang lapses, maaaring masuspindi siya sa kanyang service. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang bahin si Major Rendora apang wala sang personnel nga makatudlo sa amon kundi ini nga talatapan naga-report sang kami ang nagpadulong sa IPPO. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay mangin kauputa si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Hardware store sa Harog ginsulod sang kawatan. Suspect nakuhaan sang CCTV video. Nakatutok Julius Bilacaol. Makita sa sininga video ang lalaki nga nagasuksok sang hoodie kag nakakalo nga kaangay may ginasakuan sa atubang sa roll-up door. Ang ginahimo sini, ginapadihutan kung paano mabuksan ang establishmento sa barangay MH Del Pilar Haro, Domingo sang kaagahon. Sa naguba ng bulutangan sang kandado, madinalagon sininga na sulod ang hardware store. Wala na sang CCTV sa sulod sang establishmento. Sang amon ginpadulungan ang balaligyan, nagpaiway na nga magpa-interview ang tagiya. Apang base sa ginreport sini sa Police Station 9, nakawatan ini sang 5,000 pesos nga cash kag pila ka baligya. Ang kabugusan nga nakuha sa suspect, hindi magdubo sa 20,000 pesos. Bukas sang complainant sang iyang hardware, nadiskubrihan niya nga bukas na ang roll-up la. Apisar mabudlay makilala ng suspect kung ang CCTV footage lang ang basihan. May nakuha nga saksi ang kapulisan nga positibo nga nagkilala sa iya. Ginapreparar na sa karon ang kaso nga igapasaka batok sa suspect. At that time pagtatabo, nagyan sang witness kag ginbugnoy kami ang suspect. Sang damlag lang isa man kabalaligyaan sang turon ang ginsulod sang kawatan sa area of responsibility sang Police Station 9. Kag hindi lang sa haro nagaluntad ang mga insidente sa pagpangawat. Gani pahanumdom sang kapulisan sa publiko. Ipasiguro gid nga protektado ang ila propiedad batok sa mga kawatan. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas.
Kanal nga ginpatukod sa National Irrigation Administration sa Barangay Sambaludan, Oton, Iloilo. Ginareklamo sang pila ka mangunguma kag barangay officials bangod ginapahayag nga makitid. Si John Sala nakatuto. Nagapanguna nga problema sa mga mangunguma diri sa Barangay Sambaludan, Oton, Iloilo ang supply sang tubig para sa ilang mga pananom. Ganit ako ang pagpasalamat sa mainis nga nagpatukod sang irrigation system ang National Irrigation Administration 6 sa ilang lugar. Suno sa mga mangunguma sang ginpresentar sa ilang plano wala man sila sang reklamo. Apang sang ginsugura na ang konstruksyon sini ilan na talupangdan nga tuman gali kuno kakitid ang kanal. 40 centimetros ang kadalubon kag tunga sa metro naman ang kasangkaron sang nahuman na ang kanal. Kung pwede mapasangkad ni nga makadako bla kay kagamay sang ilang kanal. Suno sa punong barangay sang Sambaludan sang ginpresentar sa ilang proyekto, wala na kuno sila sang may mahimo bangod na aprubahan na sang NIA Central Office ang disenyo. Based sa ila kung ano ang sa program design ang approve amo na ang ila nga ginasunod. So ako wala na ko nagihambal kung ano pa, kundi nga ginpaabot ko lang base pwede ta papalapad-lapadan. Ginabanta 75 hectares ang duta kang masobra 50 ka mga mangunguma sa Barangay Sambaludan ang makabenepisyo sa proyekto nga ginalauman nga matapos sa bulan sang Mayo. 3 ka mga barangay ang makabenepisyo sa masobra 46 million pesos nga proyekto nga ginalakipan sang Barangay Kabanbanan, Botong kag Sambaludan. Suno sa NIA 6, ang kanal ang santo man sa kung ano ang kinahanglan kang nagakadapat sa lugar base sa ilang pagtuon. Hindi kita pwede nga makapusto as I have said. Ay pabawal rin man natin, mabawal man natin ang gasto, no? Ang ating gap ng solusyon is the same area gap, is 40 by 50. That is more than enough, no? Ang tubig na makadiretso rito sa ating downstream. Nagpasalig man si Engineer Alipis nga pananglitan may problema sa gihapon sa supply sang tubig sa lugar, mayara sila sang duga nga proyekto nga handa ipatukod sa barangay. We will propose for the solar powered pump na lang sa amurang area para everybody happy na lang, no? Para wala nang tindaro pangambalan. Opo, kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa pihak sang kasakuon sa pagtakop na sang klase, mga manunudlo, ginkalipay ang 30 ka-adlaw nga uninterrupted leave nga igahatag sa DepEd. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Monica, Blumentritt, Iloilo City. Kim? Jert, nahibuloan sang DepEd ang kaimportansya sang pahuway sa obra gani naghatag ini sang uninterrupted vacation leave sa mga manunudlo nga magasugod sa April 16. Masako na sa pagtapos ng report cards, iban pa nga dokumento ang mga manunudlo antes ang closing rights sa Abril 14, Tubtob 15. Kasubong na lang ni Ma'am Elena, grade 3 teacher sa A. Montes II Elementary School sa Barangay Santo Rosario Duran, Iloilo City. Bisan suspendido ang in-person classes buong adlaw bangod sa mataas nga heat index. Nagbalik gini sa buluthuan. Iniagod niya sa tion niya matapos ng klase. Wala na sila sang palaligban kag mahimo na ma-enjoy ang ilang bakasyon. Gina-ready namon ang amon nga mga cards kag homeroom guidance, gina-attach namon sa card para card day kami ma-release naman sa parents. Santo sa amended DepEd Order No. 009 Series of 2025, hatagan ang mga teaching personnel sa 30-day uninterrupted vacation leave. Mahimo ini ma-schedule halin Abril 16, Tubtob Hunyo 2025. Hindi sila pwede paghahagaan sa obra, hindi sila pagdagan sa obra, hindi sila forced or obliged nga magkadto sa aton sa mga eskwelahan. During naka-break ang mga teachers naton, gusto nila nga magsulod sa school for their purpose yung ila yung kawalingon, may obrahon sila yung ila, pwede na siya. Ang vacation leave ang mahimo ma-avail sa 30 kasunod-sunod nga adlaw o kun otdon ini. Sa masobra 20 katuig ang pagtudlo ni Ma'am Elena, may tion ini nga nagaka-burnout man. Gani ang vacation leave nga ginhatag sa DepEd ang tuman kadako nga bulig sa iya. At least daw wala ka blaga paminsar nga ay ari ko di ka panglaba, may lubrahon ko to sa school. At least daw focus ka man bala sa pamilya mo. For the first time nga matagaan mo sila sang imo nga presensya. Hindi sakop sa vacation leave ang mga school heads kag non-teaching personnel. Hindi man mapektuhan sa sining mando ang separado nga katungdanan sa mga manunudlo nga magaserbisyo sa nagahilapit nga eleksyon 2025. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas.
Mga kapuso, investigasyon sa BJMP6 sa personnel sini nga ginaligar, may kangtanan sa illegal drug trade, ginalauman nga matapos subong nga simana. Pati ang ginaligar paglikaw sa jail officer sa drug test, ginaimbestigaran man. Si Julius Bilacaol nakatuto. Negatibo ang resulta sa drug test nga ginpatigayon sa Bureau of Jail Management and Penology 6 sa mga personnel sa Dumangas District Jail. Apang ginahulat pa ang resulta sang test sa mga personnel sa regional office kung sa din kabahin ang isa ka jail officer nagikan sa Dumangas nga ginatudlo kaangot sa illegal drug trade. Ang mga personnel nga nagaranggo sang jail officer 1 ang ginaaligar gintudlo sa mga arestado sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang kapulisan sa barangay Balantang Haro sa nagligan nga semana. Our investigation team together din sila sang ebidensya right now para ma-establish ang probable cause against the personnel. Nakuha sa operasyon ang kapin 2 milyones pesos nga balor sang illegal nga droga. Ginalauman nga matapos ang investigasyon subong nga semana. Suno kay umadhay hindi basta-basta ang akusasyon batok sa jail officer kag mabugat ang penalidad sini pananglitan mapamatudan. Kabahin sa investigasyon ang ginaligar paglikaw sa mga jail officer sa mga nakaligan nga drug test kag ang sahi sa pangabuhi sini. Right now tanan-tanan nga allegations, informations nga nag-abot sa amon. Actually, those informations nakaabot na sa amon nga investigation division. Sa karon nagapabilin sa restrictive status sa BJMP Regional Office ang Jail Officer 1. Base sa pagpangusisa sang BJMP, may utod ini nga nahunong sa Barutag Viejo District Jail bangod sa kaso kaangot sa illegal nga droga. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Mga kapuso, bida ang nagkalain-lain nga produkto sa trade fair and exhibit sa Simana sang Iloilo. Opisyal na nga gisuguro ng selebrasyon kaangon sa ika-124 nga founding anniversary sang probinsya. Ginpasundayan ka mga produkto sang tagsakabanwa sa Iloilo sa Provincial Capitol Grounds. Pila sa mga ini ang kakanin halin sa Pavia kag mga ulutanon nga preska halin sa Leon. Magadugay ang aktibidad tubtob sa Biyernes, April 11. Makabulig inaway nga ma-expose namon ang mga produkto nga halin sa Leon. Mga puso, sa Bacolod City naman, masobra 400,000 pesos nga balor sa ginapatiyan Shabu na kuwagikan sa isa ka high-value target. Samtang 13.6 million pesos nga balor sa suspected Shabu nakuha naman gikan sa 23 anyos nga lalaki sa Banwa sa Calatrava. Yan balita nga itong gintutukan. Na-recover sang PDEA 6 ang 2 kilo nga ginasuspetsyohan Shabu nga nagablor sang 13.6 million pesos. Sabay ba sa operation sa Barangay Bantayan, Calatrava, Negros Occidental, Las 10:45 kagabi. Arestado ang high-value target nga si Kent Brian Ortilano, 23 anyos, residente sa Barangay Suba sa Amuman nga Banwa. Ang iyang source dira lang man sa area sa Calatrava kag San Carlos. Ang items is intended only for Negros Occidental. Nag-stock sila Mayara iban nga volume sila nga kag-stock na sila. Nga mayara sila bodega nga ginatawag. Nahunaw na inisadto sa presuhan butang posible may mga drug lord nga nakilala sa PDEA. Kabayo. Gina-dig up ta pasubong since may mga bag-o nga trend sila and may mga bag-o man nga player. So kung tanawon ta kung may mga link nisa sa mga previous ka mga drug groups. Gindala ng subject sa PDEA Regional Office sa Iloilo. Sa Bacolod City, nakumpiskar sa BCPO-CDEU ang masobra 40,000 pesos nga balor sa ginasuspetsyohan Shabu sa drug buy-bust operation sa Barangay Cabug, Kainas ang Kaagahon. Arestado sa ni Ezequiel de la Serna, 44 anyos, Silveno Gani, 29 anyos, kag Kenneth Demetilio, 37 anyos. Ginakabig nga high-value individuals si de la Serna, samtang street-level individuals naman ang duha. Ginapreparar na ang pagpasakas ng kaso batok sa mga suspect. Opod Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, drivers ang motor, ginhangkat sang sumbaganay ang traffic enforcer nga nag-issue sang citation ticket sa iya sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Preso sa Iloilo City Police Station 1 ang 42 anyos nga rider matapos ginreklamo nga nagpakahuya sang isa ka traffic enforcer sa Isnard Street, Iloilo City pasado alas 8 kina sa ngaga.
Pagsaysay sang traffic enforcer, ginsinggitan siya kag ginhangkat sang tapungulay ni Nelson Magahom Jr., residente sang Barangay San Antonio Molo, matapos ini ginisyuan sang citation ticket bungod wala sang helmet ang back rider sini. Gahambal sa sakon nga idol mo ko siguro ay naluyag ka sakon. Tinagisabat ko sa nga wala ko yung naluyag simo. Tapos ngingangkat ako din nga pungulay na lang tama no ka pungulay ta. Antes ni, tato nakatiwan na ginparahan ni Clarence Nelson. Bangod wala nagasunod sa traffic rules, apang wala ini nagapondo tungod nagadali. Nagpangayo sa bulig sa kapulisan ng enforcer kag naaresto si Nelson. Kagapon, Monday, naglabay naman siya dito, ginpapundo ko naman sa luwat, tuway sa nagpundo. Ginbalik ka dila ko o ginkadlawan. Wala na nagatubang sa kamera ang driver sa motor apang sunod sa back rider sa na istorya sang news team. Nalipatan sang driver nga magdala sang helmet para sa iya. Ginako man ni Nelson ang paghangkat sang tapungulay sa enforcer, suno sa kapulisan. Ang just fixation kay nahuyan nga aton nga kuno, aton nga traffic enforcer kaga na insulto gid siya no kay samtang naga-perform sa iya trabaho no ginhangkat pa siya sang violator. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sa pagpanguna ng Commission on Elections, nagtipon kaina sa aga sa Banwa sang Leganes ang mga representante ng Philippine National Police, militar kag iban pang ahensya sang gobyerno para sa coordination meeting sa 2nd District sang Iloilo. Ini ang kaangon sa nagahilapit nga May 2025 midterm elections. Tinutuyos ang pagsinapol nga masiguro nga maging masulhay ang pagpatigayon sang eleksyon. Apang naging confidential ang diskusyon nga ginpatigayon sa tunga sa mga partisipante. Sang nagligat nga semana ang coordination meeting ang ginpatigayon sa 5th District sang probinsya. Natalanan man ini ipatigayon sa iban pa nga mga distrito. Patay ang 24 anyos nga si alias Edgar matapos gilutang sa suspect nga si alias Arman, 47 anyos sa Barangay Lopez Haina, Murcia. Sunod sa Murcia PNP, ginkumpronta ni Arman si Edgar bangod sa basura sa dalan. May pagbaisay nga natabo, tubtob nga ginutang na sang suspect ang biktima. Nahibaluan nga may daan nga hiligutanon ng mga ini sa isa kag isa, kag natala na pamagatubangay sa barangay. Na-recover ang armas kag mga bala sa suspect nga sa karon. Preso na sa Murcia Police Station. Kag natala na pasagaan sa reklamo nga murder kag paglapas sa RA 10591 kag election gun ban. Patay si Michael Yema, 45 anyos, sang gintiro sa Barangay Sumag, Bacolod City. Nakaangkon ang biktima sa mga igo sa ulo nga gintunahan sa iya kamatayon. Sunod sa kapulisan, padulong inikuntani sa isa ka okasyon sa lugar. Sang nanaog na ini sa salakyan agud mamangkot sang balay sang abyan. Dito na iniginlutang sang wala pa matumod nga suspect. Nagapadayon pa ang investigasyon sa posibleng motibo sa pagpatay sa biktima. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mag-live-in partner aresado sa kasanga drug bypass operation sa Barangay Kalumpang, Molo. Masobra 1.5 million pesos nga balor sa suspected Cebu na kumpiskar sa mga suspect. Nakatutok John Sala. Nangin madanlog man ang pagtigayon yung nadakpan ng maglibin partner nga high-value individuals sa Saday Jeffrey Galiofin, 24 anyos, residente sa Barangay Soo Carevalo, kag Mia Bird Panes, 20 anyos, ang Barangay Kalumpang, Molo. Sigid kasanga drug bypass operation sa Barangay Kalumpang kagabi. 1.3 million pesos nga balor sa suspected Cebu nakuha sa mga suspect kag ginamatan nagabugat sang 200 grams. Sunod sa CDEU, subject sa among operasyon si Galiofin. Bali, ginapakadto nila ilang mga buyer ang gusto magbakal, ginapakadto lang nila. Tapos may ara man times nga si Jepay ang maangga kadto sa area kagadulong. Sunod naman sa punong barangay sa Barangay Kalumpang, Molo, wala sa ila monitoring si Panes kag ang pamilya sini. Wala man sila record sa barangay. Nakibot lang ko gani nga involved sila. Padayon pa ginahibalo sa kapulisan kundi nagkakuha sang supply ang duha. Bangod sa nasambit ko operasyon, mas hugton pa sa Barangay Council ang monitoring ilabi na sa mga pangayaw sa barangay. Ginpadulungan sa news team ang balay sa pamilya Panes sa di natabong operasyon apang wala sang may nag-atubang sa news team. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapusong masadya nga nagparada halin sa Capiz Provincial Capital pakadto sa Pueblo de Panay Techno Park ang mga empleyado sang Capiz Provincial Government nga kabahin gihapon sang Kapistahan 2025.
May bit-bit nga mga sulo, feel na feel sa mga iniyang throwback sa maragtas ang Capiz, bango sa suksok nila ang costumes nga inspired sa pre-colonial, colonial kag post-colonial times. Tinutuyo sa mga Capiz noon nga nagupod sa torch parade nga ipakita ang ila pag-isa kag kung paano nila ginaselebrar ang madinuagon nga kultura sang probinsya. Nga paagi sa kapistahan, aton makita kung sabihin kita naghalin at kung sabihin kita padulong. Mga puso, wala sa Bagyo kung malain at tiyempo, apang magapadayon ang mga pag-ulan sa pinakabahin sa pungsod. Pinakalugar naman ang maka-eksperyensya sang mapaang nga panahon. Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ, kag easterlies ang dominante nga weather system ang nagiluntad kag mag-apekto sa Pilipinas. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may chance sa mapag-ulan sa pinakabahin sa Western Visayas, lakip na sa Capiz, Aklan, Iloilo, kag Negros Island region. Posible man ang pag-ulan sa nabiling bahin sa pungsod. Buwas mga kapuso, April 9, 2025, araw ng kagitingan kag isa ka regular holiday. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.